kumusta? Handa ka na bang sumisid sa isang medyo komplikadong kaso mula sa Korte Suprema? Ang pag-uusapan natin ngayon itong People v. Jeffrey Victoria. Medyo interesting to kasi nahuli siya sa buy bust, nahutulan ng habang buhay na pagkakakulong ng RTC. Pero pagdating sa Korte Suprema, biglang boom, pawalang sala. Paano kaya nangyari yun? So himayin natin itong mismong desisyon, tingnan natin kung ano yung mga naging susi, bakit nauwi dun sa acquittal. Tama. At ang focus natin dito, hindi lang yung guilty ba o hindi sa unang tingin. Ang talagang titingnan natin ay kung nasunod ba, alam mo yon, nung mga alagad ng batas, yung mga proseso, yung mga patakaran. Lalo na yung Section 21 ng RA 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, particularly sa pag-handle ng ebidensya, yung tinatawag na chain of custody. Titingnan natin kung paano ito, yung mga detalye nito, ang nagdikta talaga sa final na desisyon. Okay, sige. Balik tayo sa pinakasimula. December 2004 ito sa Taytay Rizal. May buy-bust operation nga laban kay Jeffrey Victoria. So ayon sa kwento ng pulis, may poser buyer, may marked money, nagbebentahan daw ng shabu, nahuli si Victoria. Tapos yun na nga, hinatulan siya ng RTC, life imprisonment. Parang standard na kaso lang, di ba? Akala mo. Oo, sa unang tingin, parang ganun nga. Kaso, nung umapela si Victoria, doon na nagsimulang lumabas yung mga butas. Isa sa mga punto niya, medyo questionable daw yung mismong buy-bust money. Kasi photocopy lang yata yung piniresenta na hindi rin naman tinanggap ng korte eventually. Pero ang talagang, alam mo yun, tumatak at naging crucial ay yung mga aligasyon niya na may seryosong pagkukulang doon sa chain of custody. Ito yung proseso, di ba, na dapat tuloy-tulay, dokumentado, mula pagkuha ng ebidensya hanggang maiharap sa korte. Para sigurado, walang palit, walang kontaminasyon. Teka, linawin natin yan. Yun bang sinasabi mismo sa testimonya ng mga pulis? Naaalala ko kasi parang may nabasa ako na, una, hindi raw minarkahan agad yung sachet ng shabu doon mismo sa lugar kung saan siya nahuli. Parang sa police station na raw ginawa. Tapos, teka, ang mas malala pa yata, ang nagmarka pa raw ay isang officer on case na hindi naman kasama sa mismong buy-bust team. Paano yun? Tama ba yun? Hindi. Hindi yan ang tamang proseso at malaking red flag na agad yan. Kasi ang marking, yung paglalagay ng initial o palatandaan sa ebidensya, dapat yan gawin agad-agad, right there and then pagkakumpiska. At dapat yung mismong arresting officer ang gagawa doon mismo sa lugar ng pangyayari. Napaka-importante niyan. Yan ang first step para masigurado mo na yung nakuha sa akusado, yun din talaga ang dadalhin for examination at ipipresenta sa orte para maiwasan yung duda ng switching o planting. Okay. Gets ko. So, maliban dyan sa marking na yan, may isa pa palang malaking issue na lumabas, di ba? Sa cross-examination yata to. Inamin daw ng isa sa mga pulis na walang nangyaring physical inventory at saka walang pagkuha ng litrato ng ebidensya. Di ba requirement yan sa Section 21 ng RA 19165 noong panahon na yon? Tumpak. Requirement talaga yan. Mandatory pa nga noon. Yung Section 21, bago pa yung mga amendments, napakalinaw niyan Sinasabi na dapat agad-agad, pagkakumpiska, inventoryo at kunan ng litrato yung droga. At dapat tong gawin sa presensya ng akusado o ng representative niya o abogado. At saka, kailangan may mga testigo rin, galing sa media, sa Department of Justice o DOJ at isang elected public official. Parang mga safeguards, para masigurado yung integridad ng ebidensya at ng buong operasyon. Mong nagmarka dun sa station, hindi rin pala siya ipresenta as witness para magpaliwanag man lang. Paano na yun? Hindi pa dapat i-explain niya yung part niya? Exactly. At dahil hindi siya tumestigo, parang may putol na dun sa kwento, may gap. Hindi na naipaliwanag kung paano napunta sa kanya yung ebidensya galing sa arresting team at kung paano niya ito inilipat, marahil papunta sa crime lab o sa chemist. Isa na namang butas yan sa chain of custody. Tapos, idagdag mo pa yung sa forensic chemist. Kahit na nagkaroon ng stipulation, ibig sabihin nagkasundo na yung prosecution at defense sa ilang facts tulad ng resulta na positibo nga sa shabu yung specimen,
Ang hindi kasama doon sa pinagkasunduan ay kung paano niya natanggap yung specimen. Sino nagdala sa kanya, paano niya iningatan bago at pagkatapos ng test. Hindi na-establish yon. Grabe. Ang dami palang potential na break o putol dun sa kadena, no? Nabanggit mo kanina na parang may mga links ito. Pwede mo bang i-elaborate yon? Oo, parang kadena nga yan. May 4 na pangunahing link o hakbang dyan na kailangan ma-establish. Una, yung pagsamsam at pagmarka ng arresting officer doon sa lugar. Pangalawa, yung pag-turnover ng arresting officer sa investigating officer, usually sa station. Pangatlo, yung pag-turnover naman ng investigating officer doon sa forensic chemist sa crime lab. At pang-apat, yung pag-turnover ng chemist sa korte kapag kailangan na itong ipresenta. Sa kasong ito, maraming link dyan ang malinaw na naputol o kaya naman humina dahil sa mga lapses na nabanggit natin. At bagamat may tinatawag na saving clause ang batas na sinasabing pwede namang hindi masunod yung eksaktong proseso kung may justifiable grounds o makatwirang dahilan at basta napanatili pa rin yung integridad ng ebidensya. Dito sa kaso ni Victoria, walang naibigay na anumang tanggap-tanggap na paliwanag ang mga pulis. Walang justification kung bakit hindi nila nasunod ang Section 21. So, ayun nga. Sa harap ng lahat ng ito, yung issue sa marking, sa inventory, sa witnesses, sa hindi pag-testify ng officer on case, pati yung sa chemist, ano ang naging final na hatol ng Korte Suprema? Kasi isipin ng iwa, di ba masyadong technical naman yan. Positive naman yung droga eh. Anong mas matimbang para sa korte? Ang naging desisyon ng Korte Suprema, binaliktad nila yung hatol ng Court of Appeals at ng RTC. So inakwit si Jeffrey Victoria, pinawalang sala. Ang pinakabisehan dahil nga sa mga seryoso at sunod-sunod na paglabag sa chain of custody rule, bigo ang prosecution. Hindi nila napatunayan beyond reasonable doubt na yung shabu na nasa korte ay siya ring shabu na di umano'y nakuha kay Victoria. Kumbaga, nakompromiso na yung integridad ng corpus delicti. Ito yung mismong katawan ng krimen o sa kasong ito, yung ilegal na droga mismo. Idiniin pa ng korte na yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng mga pulis, yung assumption na laging tama ang ginagawa nila, hindi ito pwedeng manaig. Hindi ito applicable kapag kitang-kita, malinaw ang ebidensya na hindi nila sinunod ang batas o ang itinakdang proseso. Wow, napakalinaw nga. So, itong kasong ito, hindi lang talaga tungkol kay Jeffrey Victoria, no? Parang nagiging, blueprint or standard kung paano tinitimbang ng Korte Suprema yung proseso versus yung resulta sa mga kaso ng droga. Pinapakita nito na yung tamang pamamaraan, yung pagsunod sa batas kasing halaga o baka mas mahalaga pa kaysa sa simpleng akusasyon lang o initial findings. Hindi sapat na may nahuli. Kailangan patunayan na malinis at walang duda ang buong proseso mula umpisa hanggang dulo. Tama ka dyan. At dito na siguro natin iiwanan ng ating mga tagapakinig ng isang tanong para pag-isipan. Dahil sa ganito kahigpit na pagpapatupad ng Korte Suprema sa mga alituntunin ng chain of custody para protektahan ang karapatan ng akusado, paano kaya nitong hinuhubog o naiimpluwensyahan ang mga strategiya ng ating mga law enforcement agency ngayon? At paano nito naaapektuhan ang pagtimbang ng ebidensya sa ating sistema ng hustisya? Isang bagay na dapat nating pagnilayan.